Aking mga minamahal na kaibigan at kapatid sa Panginoon, muli po ngayong gabi tayo ay sama-sama sa ating pong pagpupuri at pagpapasalamat sa ating pong Diyos sapagkat tunay na ang gabing ito ay muli niya pong itinakda para sa bawat isa sa atin upang tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral ng Kanya pong banal na salita at patuloy po sa pagpapaturo sa Kanya sa pamagitan ng banal na Espiritu dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hayaan po natin o payagan po natin at pabayaan natin na o ipahintulot po natin sa ating pong mga sarili na tayo po ay kausapin ng banal na Espiritu sa pamagitan ng Kanya pong pagtuturo sa atin ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi at pahintulutan po natin ang banal na Espiritu na ito'y Kanyang maipaliwanag ng maayos at mabuti sa atin po sa pamagitan ng paggamit niya po dito po sa Kanyang abang lingkod. At pahintulutan din po natin na makagawa at makakilos sa atin ang ating pong Panginoong Diyos nang sa gayon ay ating pong ma-experience ang patuloy ang Kanya pong mga pagkilos sa ating buhay sapagkat kapag yan po ay ating nararanasan ang mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay yan po ang magdudulot kasi ng tunay natin pong pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kaya ngayong gabi po ay pahintulutan natin muli na ang Diyos po ay gumawa sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay patungkol po sa filosofiya ng buhay Kristiyano. Filosofiya ng buhay Kristiyano. Kapag sinabi po nating filosofiya, ito po ay tumutukoy sa kung ano yung pong talagang totoo at pinaninindigan ng buhay Kristiyano. At ang ating pong talatang pag-aaralan ngayong gabi ay magmumula po sa aklat ng Pilipos. Pilipos, kabanatang 1 sa talatang 6. Nais ko po kayong anyayahan na inyo pong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng Pilipos, kabanatang 1, talatang 6. Babasahin ko po at ito sinasabi na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ang Diyos po ang siyang magpala sa pagkabasa ng Kanya pong banal na salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa inyo sa gabing ito sapagkat tunay kayong naming Diyos ay kapuri-puri. Kami po ay muli mong tinipon-tipon sa gabing ito upang kami ay patuloy po na makapag-aral ng iyong salita at kami naman ay inyo ring mapangaralan at muling maipaliwanag sa amin ang mga katotohanan ng inyo pong mga ginawa na at ginagawa pa at patuloy na gagawin sa amin pong mga sarili bilang iyo pong mga anak. Muli po dalangin namin na kami inyong samahan ngayong gabi at turuan sa pamagitan ng banal na Espiritu na ipaliwanag sa amin ang iyong salita at magkaroon po kami ng konbiksyon na tama at magbunga ng tunay na pananalig namin sa inyo at kami po ay magkaroon ng gabay upang magampanan namin ng maayos ang buhay Kristiyano na siya pong nagbibigay kalwalatian sa inyo at ganoon din po magbibigay ng halimbawa o magpapakita ng halimbawa sa mga tao na sa amin pong paligid. Amin pong ipinagkakatiwala muli at tinahandog sa inyo ang panahong ito na pinagkaloob niyo sa amin at ang oras
na aming gagamitin sa pag-aaral at dalangin namin na patuloy niyong hawakan at pagpalain ng internet upang ang mga kapatiran, mga kaibigan namin, Panginoon, na nakatuon ngayon sa kanila pong mga monitor, lalo na sa amin pong mga misyon, ay makasunod po sila ng maayos at mapakinggan ng maayos ang pangangaral ng iyong salita. Patuloy niyong suwayin ng dyablo at ang mga alipin niya. At muli, dalangin ko na pagpalain yung pag-aaral nito at gawing mabunga sa inyo pong kalwalatian at sakay ayos ng buhay ng bawat isa sa aming mga anak mo at maging pagpapala at hamon sa marami. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Katulad po ng sinabi ko kanina ay yung pong patungkol sa filosofiya ng buhay Kristiyano. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong gabi. At nabasa nga po natin ang talata mula sa Pilipos, Kabanatang 1, at yan po ay sa talatang 6. At ngayon pong gabi ay ating pong bigyan ng pansin ito pong talatang ito. Yung po una po, matatlong bagay ang nais ko pong tignan natin mula dito sa talatang ito. Una po ay yung salitang na ako'y may lubos na pagkakatiwala. Na ako ay may lubos na pagkakatiwala. Yung pong salitang lubos dyan. O yung salitang pagkakatiwala. Ito po ay maaari nating sabihin na dahil ako ay may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito. Iyan po ang ibig sabihin yan. O ang ibang paggamit natin ng pananalita. Yung na ako'y may lubos na pagkakatiwala ay pwede natin gamitin ng dahil sa ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito. Ibig sabihin po niyan, dito po sa pananalitang ito na ginamit ni Apostol Pablo ay pinatutunayan po niya sa mga mananampalataya doon po sa Pilipos at maging sa panahon na rin natin ngayon na alam niya kung ano yung kanyang sinasabi. Alam niya at nagpapahayag po ng talagang isang katotohanan at mayroon po siyang tinutukoy na talagang patutunguhan at kasiguraduhan. Ayan po ang napakaganda na kung tayo po ay mag-aaral talaga ng salita ng Panginoon at kung tayo naman po ay kumbagang ating sasabihin o ating aangkinin o kung sa English pa i-claim natin ng pagiging ligtas natin bilang isang nanampalataya sa Panginoong Kristo, dapat alam mo kung ano yung sinasabi mo. Dapat sigurado ka na ikaw naman ay talagang ligtas. Di po ba? O kung ikaw naman ay mangangaral o magpapatotoo patungkol naman sa iyong kaligtasan, ay dapat na sigurado mo na alam mo kung ano yung iyo pong sinasabi. Hindi yung nagbabaka sakali ka lang. Iba po kasi yung nagbabaka sakali ka. Yung magbabaka sakali ay wala kang kasiguraduhan dyan na pinakikita na hindi mo alam talaga kung ano ang iyong sinasabi o ano yung iyong tinatayuan. Ngunit kung alam mo talaga, nagpapakita po yan ng kasiguraduhan at may patutunguhan.
at tagumpay kumbaga sa dulo o sa huli. Kaya yan po yung napakaganda ng tayo po ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos at hindi lamang basta nag-aaral, kung hindi talagang binubuksan natin ang ating puso at kaisipan sa banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa atin ng salita ng Panginoon. At napakahalaga ng dapat na siya po ay ating i-consider sa ating pong sarili bilang isang tunay na tagapagturo. Na ginagamit niya ang kanyang mga alipin na nasa katawang lupa sapagkat ang Espiritu nga ay hindi makakapagturo sa atin o hindi niya magagawa ang gawain ng Panginoong Jesucristo kung hindi niya gagamitin ang mga alipin niya na nasa katawang lupa. Yan ang ang dapat po nating maunawaan. Ako po bilang alipin ng banal na Espiritu ay ginagamit lang niya ako upang kanyang maipahayag sa inyo ang katuruan o sa katuparan ang gawain ng Panginoong Jesucristo na sa pagtuturo po ng katotohanan mula sa salita ng ating Panginoon. Kaya dito sinasabi ni Apostol Pablo ay wala siyang anumang pangamba o wala siyang anumang takot. Sabi niya, ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito. Kaya wala po siyang anumang mga pag-aalinlangan. Ibig pong sabihin yan, hindi po siya nag-aalinlangan dito sa bagay na ito na ginawa ng Diyos sa atin at kung ano pa yung gagawin ng Diyos. Ano ba itong bagay na ito? Na tinutukoy dito ni Apostol Pablo na hindi niya pinag-aalinlalangan na maisa sa katuparan. Itong bagay na ito. Patuloy po nating basahin. Ito po ang pangalawa, sinabi dito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Dito po makikita natin yung pangalawa, yung pong salitang nagpasimula. Nagpasimula. Sino po itong nagpasimula na tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Nagpasimula ng Nagpasimula, sinabi niya rito, sa inyo ng mabuting gawa. Mabuting gawa. Itong nagpasimula nitong mabuting gawa sa atin, iyan po ay walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos. Ganyan po kakilala ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Diyos. At ang sabi niya rito ay lulubusin. Lulubusin. Ibig pong sabihin kukumpletuhin ng Panginoong Diyos yung mabuting bagay na inumpisahan na niyang gawin sa atin. Ano ba itong mabuting bagay nito na inumpisahan gawin sa atin ng Diyos? Hindi naman pulingid sa ating lahat bilang isang mananampalataya. Yung pong kaligtasan natin. Inumpisahan po ng Panginoong Diyos yan. Sa pamagitan ng pagpapadala niya, nagpagsugo niya ng kanyang buktong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Naghirap, namatay sa krus sa bundok ng Kalbaryo, nailibing, nabuhay na maguli. At tayo nga ay kanyang iniligtas mula sa kasalanan
nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ayan po'y napakagandang gawa ng Diyos sa atin. Ano po, yung gawain yan ay napakabuti. Napakabuti po ng gawa na yan ng Diyos, ang kaligtasan. At yung kaligtasan po na yan ay hindi pang ilang panahon lamang, kundi yan po ay panghabang buhay. At yan po ay kukumplituhin ng Panginoong Diyos yung inumpisahan niyang mabuting gawain sa atin. Isa lang po yung kaligtasan na mabuting gawa ng Diyos sa atin. Marami pang mga bagay na mabubuting ginagawa niya sa atin. At lahat po yan, lahat po ng mabuti hanggang sa dulo, hanggang sa katapusan, na kung tayo ay naroon na sa ating Panginoong Diyos, ikukumpleto, sabi niya po ito, lulubusin. Lulubusin. Ibig pong sabihin, hindi po magkukulang talaga sa atin ng Diyos. Hindi po siya magkukulang sa atin. Kung ano ang kanyang linoob o ang kanyang plinano para sa iyo at para sa akin, yan po ay kukumplituhin o lulubusin ng ating pong Panginoong Diyos. At ikatlong bagay po, makikita natin dito, yung pong salitang sinabi rito, hanggang sa araw ni Hesukristo. Hanggang sa araw ni Hesukristo. Ikaw po, tayong mga mananampalataya na po, ikaw at ako, kung ating pong naintindihan at dapat po nating maintindihan, hindi po tayo nabubuhay sa ngayon sa araw ng Diyos. Araw ng Diyos, o sa English sinasabing the day of the Lord. Pag sinabi po kasi sa Biblia, the day of the Lord, yan po hindi araw ng linggo na pananambahan sa Kanya. Hindi po yan ang ibig sabihin yan. Sa Biblia po, ang the day of the Lord, araw ng Panginoon, ay yan po yung araw ng Kanyang paghuhukom sa mga hindi nanampalataya sa Kanya. Yan po ang ibig sabihin yan. At hindi po tayo namumuhay sa panahon na yan ngayon. At hindi rin po tayo namumuhay, dapat yung pong maunawaan, hindi rin tayo namumuhay sa panahon ng matandang tipan. Dahil tayo ngayon ay nasa bagong tipan na. Hindi po sa matandang tipan. Ganon din po, dapat natin manuhan na hindi rin po tayo nabubuhay sa 1,000 taon o yung tinatawag na milenya o millennium ng Biblia. At hindi rin po tayo namumuhay sa ngayon sa magpawalang hanggan. Sapagkat hindi naman tayo magpawalang hanggan na mananatili dito sa ating katawang lupa eh. Hindi naman tayo magpawalang hanggan na mananatili dito sa sanlibutan. Isang araw ay aalis tayo ng Panginoon dito. Saan po tayo nabubuhay? Marahil siguro yan ang iyong katanungan. Tayo po ay namumuhay sa araw ng Panginoong Hesukristo. Ngayon tinatawag na the day of Jesus Christ. At hindi rin po sa panahon niyan, ang araw ng Panginoong Hesukristo. Yan po tinatawag na araw ng Panginoong Hesukristo, yan po yung sa kanyang pagbabalik. Sa kanyang pagbabalik upang tayo po ay kanyang kunin
at ilayo at ialis dito po sa sanlibutan at dalhin doon sa kanyang tunay na tahanan at tunay mong tahanan at tunay kong tahanan. Yan po walang iba kundi sa tahanan ng ating Diyos sa kalangitan. At kapag dumating po yung araw na yan ng Panginoong Hesakristo, na Kanya nang kukunin ang lahat ng sa Kanya, ano po? Yan po yung araw na kung saan lulubusin ng Diyos. Yan pong inumpisahan niya o sinimulan niyang mabuting gawa o gawain sa atin na Kanya pong mga anak. Tingnan niyo po, sinabi sa Efeso, Kabanatang 4, talatang 30. Efeso, Kabanatang 4, talatang 30. Ito po sinasabi, ano? At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan. Ayun po yung bibigyan natin ng puntos dito o diin, yung pong salitang, nasa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ano? Hanggang po sa araw na yan, ay maaari ka pong talagang bumilang sa Diyos. No? Para bagang sinabi mong mayroon kang pangako at talagang para makumbinsi mo yung pinangakuhan mo na tutuparin mo yung pangako mo, sabihin mo yan sa wikang English na, count on me. Di ba? Ibilang mo sa akin yan. Parang ganun din po, ano? Hanggang sa araw na yan, ng, sinasabi po rito, no? Sa araw ng pagkatubos, tayo po ay maaari mo, you can count upon God na Kanyang kukumplituhin. May bibilang mo sa Diyos yan. Na Kanyang kukumplituhin yung kung ano man yung Kanyang naisin, no, na gawin sa iyo. Ano, gawin sa iyo. At kukumplituhin niya yan sa pagdating ng araw na yan. At mangyayari po yan. Bakit? Sapagkat ikaw nga ay, sabi rito, natatakan, no, ng banal na Espiritu ng Diyos. At yung tatak na yan ay mananatili sa iyo hanggang sa araw ng pagkatubos. Araw na kung saan tayo po ay aalisin na ng Panginoong Jesucristo dito sa sanlibutan at tayo iuwi na sa Kanyang kaharian. Ngayon, tatanungin kita kapatid, aking kaibigan, tatanungin kita, ito ba ay practical sa iyo? Ano? Itong talatang ito. Ano? Mahilig tayo sa practical, di ba? Kung meron mga bagay na gusto nating gawin, kahit alam natin na hindi nararapat at hindi kaluban ng Diyos, pero kinakatwira natin, maging practical na. Di ba? Maging practical na. Ano? Ayun, usapan pong practical. Ito bang bersikulo na ito, talatang ito na ating pinag-aaralan sa aklat po ng Pilipos, Kabanatang 1, talatang 6, talaga bang ito ay masasabing practical sa iyo? Ano? Ibig sabihin, karapat dapat ba talaga sa iyo itong talatang ito? Hindi ko alam
kung ano yung mga pangyayari sa buhay mo. Ano yung mga karanasan mo. Pero nais kong sabihin sa iyo na kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, sigurado ako na mapapatunayan mo na ang Diyos ang siyang gumagabay sa iyo maging sa mga panahong ito. Hindi ba? Hindi ba ang Diyos ang siyang gumagabay at nag-iingat sa iyo hanggang sa mga panahong ito? Maaari mo pong balikan yung iyong buhay sa nakaraan. At tignan mo, tanawin mo yung nakaraan. Tignan mo, habang tinatanong mo yan, makikita mo dyan. Makikita mo habang tinatanong mo ang iyong nakaraan. Makikita mo na ang Diyos ang siyang gumagabay sa iyo at nagbibigay ng iyong mga pangangailangan hanggang sa mga panahong ito o sa oras na ito. Di ba? Ngayon ang tanong, bakit kailangang magkaroon ka ng mga pangamba sa kinabukasan? Iniisip mo ba na ikaw ay ihuhulog ng Diyos? Ganun ba ang nasa iyong isipan? Alam niyo po, maraming mga pagkakataon na tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, kung umakto tayo, parang mga hindi tayo mananampalataya. No? Kung kumilos tayo, parang hindi tayo mga anak ng Diyos. Kaya ang hamon po sa bawat isa sa atin ngayong gabi, ang hamon sa iyo ngayong gabi, pag-aralan mo itong talatang ito. At paulit-ulit mong pag-aralan ang talatang ito. Pilipos Kabanatang 1, talatang 6. At makikita mo at mapapatunayan mo sa paulit-ulit na pag-aaral mo ng talatang ito. Mapapatunayan mo kung anong inam at kung anong ganda ang magkaroon ng isang makalangit na Ama katulad nating Panginoon Diyos. Ayan po ang talagang nararapat na marating mo, matumbok ng iyong buhay, ng iyong sarili. Ang madiscovery mo, ang tunay na kagandahan na ang Diyos na ating Ama sa langit ay iyong maging Ama. Yan po ang napakagandang bagay na dapat nating madiscovery. Mga katotohanan, dapat nating malaman at maunawan bilang isang mananampalataya. At yan po ang filosofiya ng buhay Kristiyano. Sapagkat alam niyo po,
hanggat hindi mo nasusumpungan ang kagandahan ng magkaroon ng ganitong klaseng ama, makalangit na ama, ay hindi ka makakapamuhay ng tamang buhay Kristiyano. Oo, Kristiyano ka. Walang problema doon. Pero ang pamumuhay mo ay ayon sa iyong sariling kaparaanan. Ayon sa iyong sariling kagustuhan at hindi ayon sa kaparaanan at kagustuhan ng Diyos. At ang pamumuhay mo, ang sarili ang naluluwalhati at hindi ang Diyos. Di po ba? Ano? Totoo yan. Maliban na iyong masumpungan ang kagandahan ng maging isang anak ng Diyos, hindi magiging mahalaga sa iyo ang tamang pamumuhay ng buhay Kristiyano. Sapagkat hindi mo naman nauunawaan ano ba talaga ang buhay Kristiyano. Ano? Ito po yung filosofiya, mga kapatid. Kaya ito pong bersikulong ito ay napakaganda. Ito pong filosofiya yung sinasabi ni Apostol Pablo. Meron siyang lubos na pagkakatiwala na ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawa sa iyo, yan ay kanyang kukumplituhin, lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Kung iyong mapagtatantong mainam ang katotohanan ito, ito ang magiging gabay mo. Ito ang magiging kalakasan mo. Ito ang magtutulak sa iyo upang ikaw ay manalig ng lubos sa ating Panginoong Diyos at iyong ipasakop ang iyong sarili sa Kanya at hayaan mo siya na kumilos maghari sa iyong buhay. Hindi makakapaghari sa buhay mo ang Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu hanggat hindi ka nagkakaroon ng tunay na pananalig sa Kanya. At paano ka namang magkakaroon ng tunay na pananalig sa Kanya kung wala kang katiyakan na ang inumpisahan niyang mabuting gawa sa iyo ay Kanyang kukumplituhin yan at tatapusin. Datapwat, kung katulad ni Apostol Pablo ay mayroong kang katiyakan, mayroong kang pagtitiwala na ang bagay na sinimulan sa iyo ng Diyos, na ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawa sa iyo, ay Kanyang tatapusin ito sa araw ng Panginoong Hesukristo. Mananalig ka ng lubos sa Kanya. Ipagkakatiwala mo sa Kanya ang iyong sarili. Hahayaan mo siya na siya ang manguna at mamuhay sa iyo. Na wala kang anumang magiging alalahanin, wala kang magiging anumang mga pag-aalinlangan, anuman ang maranasan mo. Pagsubok, kahirapan, pighati. Kung alam mo na ang Diyos ay siyang nangunguna sa iyo, mamumuhay ka sa kapayapaan at mamumuhay ka sa pagsunod sa Kanyang kalooban at ipagagamit mo ang iyong sarili sa Kanya upang maisakatuparan niya ang Kanyang mga layunin sa iyong buhay at dito sa sanlibutan. Yan po ang filosofiya ng buhay Kristiyano.
Manalangin tayo. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sapagkat ngayong gabi ay muli ninyo pong ipinaliwanag sa amin ang iyong salita. At sa tulong ng Banal na Espiritu, paliwanag ito ng higit pa sa aming sariling pagkakaunawa. Maraming salamat po sa kaunawaan. Salamat po. At ang salitang ito ay magiging pagpapala at kalakasan ng bawat isa sa amin. Purihin po kayo, Panginoon. Panatilihin niyo ito sa aming buhay. Buhayin niyo po ito at pagbungahin, Panginoon, ng magbungay ng magiging kalwalatian ninyo sa buhay namin ito. At kami patuloy na magamit niyo bilang iyong patotoo sa marami, dakilang Diyos. Hanggang sa susunod pong Huwebes, patuloy na iyo po kaming gabayan sa isang linggong muling ito at ingatan, iligtas sa mga kasamaang naghahari sa sanlibutan at patuloy na iyatang ang iyong mga pangyarihan at magpalang kamay sa aming mga balikat. Ilayo niyo kami sa mga tentasyon at bigyan kami ng tagumpay dito, Panginoon Diyos. Lahat po ng may mga karamdaman, inyo pong pagalingin. Lahat ng may mga pangailangan, dalangin namin na inyo pong pagkalooban sila. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Diyan po muli, mga kaibigan at kapatid, sa Panginoon, pansamantalang nagtatapos ang ating pong pag-aaral na kanyang banal na salita dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hanggang sa susunod na Huwebes po. Sumayin niyo nawang patuloy ang masaganang biyaya ng ating pong Panginoong Diyos sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. How high His thoughts, how sure His wisdom, and all of these He gives to me. So I will praise Him with every breath, for He has rescued me from certain death. And now this life I live in Him. Oh, let His glory shine while mine grows dim. How just His ways, how good His discipline, how pure His truth, how kind His goodness, how calm His peace, how long His patience, and all